Ang Panginoon sa oras na ito. Kasi nga, dahil sa pumunta ako ng doktor kasi magpa-check up ako. Kasi masakit yung ano ko dito, UTI kasi may UTI ako. Sabi ko, matati yan. Tsaka sabay naman may kirot yung puso ko. Sabi ko, magpatingin na ako. Kasi wala namang bayad, sayang. Pero, wala lang niya po. Tapos nagsikaso ko, naghintay na ako ng doktor. Pero, hindi dumating yung doktor. Kaya sabi ko, wala na pag-asa kasi nga, hindi na ako mabalik pa doon. Kasi yung card nasa sa palitan na. Kaya sabi ko, last na yung Martis yata meron pa. Pero hindi na ako mabalik. Kasi sabi ko ng Panginoon, Lord, ikaw na bahala doon, hindi na ako mabalik doon. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon, nag-ano na lang ako ng mga headball. Nagiinom ako. Pero ngayon hindi ko nararamdaman na kumirot yung gilid ko. Tapos yung puso ko hindi lang kumikirot. Kaya talagang binabalik ko sa Panginoon. Kasi minsan kasi, naisip nila laging doktor, laging doktor. Lalo na pag wala namang bayad. Kaya lagi natin iniisip doktor. Pero sabi ko, Lord, gagawin ko itong inom na kami inom ng mga herbal, guyabano, mga sagbo. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon, ngayon hindi ko nararamdaman na kumirot ang aking puso, tapos yung aking gilid. Kasi alam ko, meron akong UTI. Minsan pa ako ng hospital at hindi na malapatan ng tablet. Ako ay naturukan ng mga pin-deliver. Pero walang imposible, sabi nga sa kanta, walang imposible sa Panginoon. Lapit talaga tayo, sabi nga, tsaka na tayo lalapit pag wala na magawa, no? Pero sorry Lord, sorry. Salamat talaga sa Panginoon. Thank you Lord. Amen. Nais ko itong pasalamatan ng Panginoon dahil sa aking asawa. Salamat at dito malakas na siya kasi nung mga araw, talagang grabe, ginugo siya, tapos nangihina. Pero yun, yung mga time na yun, si Michelle tanong sa akin, asan pala si Grace? Sabi ko nga, ando na, pinaway ko sa probinsya dahil maingay, masakit sa ulo. Sinabi na lang, hindi ko, noon lang ang sagot ko, pero sa puso ko, grabe nag-alala na ako sa kanya dahil sa sobrang panghihina na sa kanya. Pero sa tubing natutulog siya, talagang nilalapit ko sa Panginoon. Tahimik akong nagdadasal. Sabi ko, Lord, ikaw lang ang nakakaalam sa sitwasyon na ito. Kung anong plano mo, wala akong magagawa. Pero kung plano mo pagalingin po ang aking asawa, Lord, maraming salamat. Noong time na yun talagang hinahina siya, tapos sumusuka. Parang kung may pira lang kami, dinala na namin siya sa ospital. Kaso wala eh. Kaya siguro, sabi ng Panginoon dito, susubukin ko kayo dahil ito, kung hanggat saan yung paniniwala niyo sa akin. Kaya nga sabi nyo, walang imposible sa Panginoon. Basta kung puso tayo naniwala sa Kanya, tutulungan niya tayo. Saka nung mga time na yun talagang hinangina na siya, sabi niya, gusto ko na magpadala sa ospital kaso wala tayong pera. Pero sa time na yun, sabi ko, sige, nung minasal ko siya, habang nagmusal ako sa Kanya, talagang nangungusap din ako sa Panginoon na, Lord, siguro ito ng paraan na to na bumalik yung lakas niya. Saka nung time na yun, kinabukasan, sabi niya, okay na ako, nakakahinga na ako ng maluwag. Tapos medyo humina na yung dugo niya. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil dininig mo ang aming panalangin. Kaya nandito ulit kami, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa iyon kalakasan na ibinigay niya sa asawa ko. At saka sa aming lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umaga nito.